Kung mag-mic, nadinig niyo po ako? Hirap kasi nakawag ng mic. Ayan na. Parang pagilin mo. Gabi, tono yung nilalagay sa tenga. Darating tayo doon. Hindi lang si Lady Gaga ang magaganon. Si Michael Jackson. Magandang araw, magandang araw po at pupunta po tayo sa santalang Panginoon. Ano po? At magsishare ako ng hindi lang po kahabaan, silang din po. Dahil baka po tayo po din sa oras. At ang ating pag-uusapan ngayon is prayer and the peace of God. Yung po bang panalangin at saka yung kapayapaan sa Panginoon. Tayo po ba ay may tayo po ba ay payapa sa buhay natin? Amen. Sino po sa atin yung payapa ng buhay? Amen. Na kontento na? Ayan, okay na yan. Ayan. Para makita. Okay. Yung po pag-uusapin natin ngayon, yung prayer and the peace of God. Yung po bang, ano bang nagagawa ng panalangin sa buhay natin? At ano po ba yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon? Ang ating pag-uusapin ngayon is nasa Philippians 4:6-7 po. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Na sabi po dito, nakasulat po kasi sa English, sabi po, do not be anxious about anything. Sabi po, wag daw po tayong mag-alala sa lahat ng bagay. But in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kasama ka ng labo piling Kasi po, ito yung sa akin sa gabi ng Panginoon na ito lang ang i-share ko kung paano nagagawa ng panalangin sa buhay natin. Huwag daw po tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Kasi tayo bilang tao, lagi tayo nag-aalala eh. Lahat ng bagay, nag-aalala tayo sa ating trabaho, nag-aalala tayo sa ating katawan, nag-aalala tayo sa bahay natin, sa pamilya natin. Lahat ng bagay nangangamba tayo, may takot tayo. Sabi po dito, lahat po daw ito ay ibigay natin sa Panginoon through prayer at saka nang may pagpapasalamat. Lagi po natin lalahanin na lahat ng bagay dito sa ating bilang isang malampalaya, lahat po tayo dito, ang nangyayari sa buhay natin ay pwede natin ibigay sa Panginoon. Sa magitan ng panampalataya at pagpapasalamat. Sabi po sa 7, and the peace of God with transcend all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Yung pong kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, ang siya pong magbibigay ng solusyon sa lahat ng mga hindi natin naunawaan, sa lahat ng hindi natin lahat ng paghihirap natin. At ang Panginoon, yung kapayapaan ng Panginoon, ang siyang mag-guard o magbibigay ng security sa puso natin at sa ating isipan, sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Tayo po muna tumayo at tayo po Hallelujah, Lord. Lord, maraming po salamat sa araw to, sa isa pa rin pagkakataon, Lord, na binigyan mo kami ng pagkakataon na magkatipon-tipon, Lord, na mapag-aralan ng salita mo, Lord. Nandito po kami lahat, Lord, at itinataas ang pangalan mo, na purihin ang dakilain ka bilang isang Panginoon namin. Maraming po salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Na alam namin na Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Ikaw ang Diyos na lumalang sa amin, Ikaw ang Diyos na nagbigay ng salvation sa aming mga espiritu, Panginoon. Kaya po, Lord, lahat ng ito ay dapat namin ibalik sa iyo ng may pagpapasalamat. Maraming po salamat, Lord, sa gagawin mo sa amin, Lord, na lahat ng salita na aming mapakinggan ay mato sa aming puso at isipan, Lord. At hayaan mo na ako na gagamitin mo na magsasalita ay lahat kayon-ayon lang lamang sa kalooban mo, Panginoon, ang magagaling sa puso mo. At kaya po, Lord, sa araw na ito, tinatas ko po ang bawat isa na bigyan mo po sila ng espiritu ng kaunawaan, bigyan mo po sila ng espiritu ng pagmamahal, Lord, at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Alam po namin na ang revelation mo sa buhay namin ay laging naandyan, Lord. Lagi ka namin kasama at hindi mo kami pababayaan. Maraming po salamat sa lahat ng bagay, sa mga susunod na araw pa na gagawin mo sa buhay namin, Panginoon. Hayaan mo na makilala ka namin, malaman namin lahat kung sino ka, Panginoon. At alam ko po na lahat na ito ay bibigay mo, ipapaunawa mo sa amin.
Lord, sa araw pong ito, sa mga hindi pa po nakarating namin mga kasamahan, tinatas po namin, Lord, ang espiritu ng kaunawan, Lord, ng pag-ibig na alam po namin na anumang mga dahilan nila kung bakit hindi sila nakarating. Ito po ay may kaunawaan sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. Tinatas po namin ang pag-aaral namin ito sa may extreme oras ng pag-aaral namin. In Jesus' name, Amen. Tayo po mag-pray po. So, ang ating pong pag-aaralan is about prayer and the peace of God. So, sabi nga po dito sa Philippians, sabi po dito, huwag daw po tayong mag-alala. Huwag daw po tayong mag-alala sa lahat ng bagay na dinadanas natin sa buhay natin. Kanina po, medyo nung ako po, nakita ko po yung ating isang kasama dito, umiiyak po siya. At naano po ako na natats ako. Sabi ko, Lord, alam ko po na hinihipo mo siya dahil kung bakit nagkakaroon siya ng tao dito, ng feelings ng kalungkutan. At ngayon po, tama-tama nga po yung share ko sa inyo na about prayer and yung peace ng God ay dapat po nating malaman sa buhay natin. Na sabi ko nga, guys, share na sinabi ko kanina, na dapat nating malaman that God is always in full control. Na hindi po natin dapat ibigyan ng kalungkutan yung mga nangyayari sa ating po. So, ang ating pong objectives po dito is Christians should not forget that the secret of inner peace is always through prayers. Lagi po natin tatandaan yung pong sikreto ng tunay na kapayapaan sa puso natin, tunay na kapayapaan sa isipan natin, ay laging nasa pagdadasal sa Panginoon. Yung pong revelation natin sa Panginoon. Kung paano po tayo nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, kung ano po yung ating ginagawa nating pakipag-iig sa Panginoon, yun po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. At yun po lang ay mangyayari sa pamagitan lang po ng pagdadasal at pagpapasalamat. Kaya po yung, ito po yung ating verse ngayon, sabi nga po, lumag tayo mag-aalala. Sabi po ni Paul sa atin. Sulat po kasi ito ni Paul sabi niya, huwag po daw po tayo mag-aalala sa lahat ng bagay. Para po imposible, di po ba? Huwag tayo mag-aalala sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Bilang isang tao, napaka-imposible noon. Siyempre, pagka tayo may problema, isipin natin. Di ba? Hindi natin magagawa ng kalutasan kasi pagka hindi natin binigyan ng problema. Hindi tayo nag-alala. Di ba? Kaya sabi po ni Paul, huwag tayo mag-alala. Sabi ko, parang imposible yun Nung ako nag-aaral, sabi parang imposible. Kaya sabi niya, yung pag-alala daw kasi natin, lagi tayong bilang isang tao, sa pagtatrabaho, sa bahay natin, sa pamilya natin, lahat ng bagay, nag-aalala tayo. Di ba? Lahat ng bagay. Sino po dito hindi nag-aalala sa buhay? Lahat tayo siguro nag-aalala tayo. Ano po ba? Walang tao rito na hindi nag-aalala sa buhay niya. Kahit yung isang estudyante o bata, yung bata ka nag-aalala kung yung gagawin sa kanyang mga umutya niya, sa mga laruan niya, di ba? Kaya po kayong matatanda na may responsibilidad. May responsibilidad natin kung paano natin mabuhayin ng pamilya natin, di ba? Napakalaking bagay. Napakalaking doon sa sinasabi ni Paul na huwag tayo mag-aalala. Kaya po yun ang sabi niya po, pagka po daw tayo nag-aalala, then all we need to do is to pray. Magdasal tayo na magdasal. Kung tayo maraming alalahanin, damihan natin na magdasal. Kasi po, sa pagdasal po, kinakailangan itigil natin yung pag-alala at alamin natin, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng palutasan lahat ng pag-alala natin. Diba? Lagi kong inuulit, the God is always in full control. As a believer, tayo nakakakilala sa Panginoon, hindi naman natin pwedeng sabihin na, teka muna, kahit ba ako believers, kailangan ko kumita kasi kailangan ko magtrabaho para may bigay ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Di ba? Hindi naman ganun O kaya, kailangan ko lagi na alalahanin yung pamumuhay ng aking mga anak, yung mga kalusugan, yung mga ano. Lagi po natin iisipin na lahat tayo ay individual na nilikha ng Panginoon.
Hindi pababayaan ng Panginoon ang kahit isang bata. Kung sakala natin, ay napapabayaan ko yung anak ko. Pero, alalahanin po natin, pag sinabi ng God is in full control, kahit po yung bata, gagawa ng Panginoon, hihipuin niya yung ibang tao, kung sino man, tatay, nanay, kapatid, o sino man, para yung bata na yun ay lumaki sa kanyang purpose sa batang yun. Hindi sa purpose ng magulang. Kasi tayo, bilang isang tao, binigyan tayo ng purpose ng Panginoon na mabuhay ng kanya-kanya. Hindi natin pwedeng, ito ang gusto kong mangyari sa'yo. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa bata na gano'n, na ito ang gusto kong mangyari sa'yo, kinakailangan lumaki kang ganito, palalakihin kitang ganito. Pero pag yun po ay taliwas sa kagustuhan ng Panginoon sa taong yun, o sa batang yun, nakikita po natin, nagbabago yung buhay niya na hindi nasusunod yung ating kagustuhan. Kaya po yung pong sa pagiging pag-alala po sa lahat ng bagay, kinakailangan po raw na dapat nating malaman na laging ang Diyos ang laging nagkokontrol ng buhay natin. At sa pamagitan po noon, kinakailangan po na ang ating pong pag-alala ay laging dadaan natin sa pagpapasalamat at pagpapanalangin sa Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng panalangin? Yung pagdadasal. Bakit po ba tayo nagdadasal sa Panginoon? Hindi ko po nailagay sa hindi ko po nailagay sa PowerPoint yung Yung meron po akong dito ilagay na definition. Sabi po raw, ang prayer po raw is conversing with God. Yung po daw ating usap sa Panginoon. Yung pakikipag-usap, through prayer, nagkakaroon tayo ng pag-uusap sa Panginoon. Na tayo lang ang nagsasalita sa pagkaalam natin. Pero ang prayer po, tagi po din tatandaan, pag-uusap po ito ng dalawa. Ang Diyos at ikaw. Pag ikaw po ay nag-pray sa Panginoon, ang Diyos po ay sumasagot. Pagka po tayo isang mananampalataya na niniwala sa Panginoon, pagka po tayo nag-prayer, mararamdaman po natin, sumasagot yung Panginoon. Naranasan po ba natin yun? Kayo, naranasan niyo po ba na pagka kayo nag-pray sa Panginoon, Lord, gusto ko po ng ganito, bigyan niyo po ako ng kapayapaan ganito. Nararamdaman mo, maligaya ka, yung sagot sa dasal mo, nararamdaman mo. Kasi ang Diyos, hindi man siya nakakapagsalita ng dumarating sa atin na yung tunay na salita. Pero sa pamumuhay natin, yung buhay natin, doon natin nararanasan. O kaya kung ikaw na may isang malalim na Kristiyano na, mahilig ka magbasa ng Biblia, kaya nga po, lagi po sinasabi sa kanila, nung po ako'y inilagay dito sa gawain ito, laging ang prayer ko, Lord, bakit mo ako inilagay dito? Hindi naman ako marunong magsalita. Hindi naman wala akong alam na sa salita ng Diyos. Bakit mo ako inilagay dito sa Umidiwa para mamahala rito? Alam niyo po, nung gabi ng prayer ko, kinabukasan pagising ko, meron po akong tinatawag na daily verses, yung dumarating sa aking mail. Alam niyo po, sabi sa akin ng Panginoon, sabi niya, doon sa verses niya, sabi niya, huwag kang mag-alala. Ako magtuturo sa iyo lahat ng gagawin mo. Lagi mong tandaan, kasama kita. Kasama mo ako. Lagi pong yung bawat prayer ko sa Panginoon, na ako'y nag-pray ng pag-aalala ko, sabi ko, Lord, hindi ko ito kaya eh. Sagot lang sa akin, akong bahala sa iyo. Laging gano'n, laging may sagot. Kaya pagka pumaan natin, pagka tayo mahilig na magbasa ng Biblia, kayo matatakot sa sarili. Matatakot kayo. Mas sa akin ng Panginoon. Gano'n. Matatakot kayo eh. Kasi akala natin kasi yung prayer, basta tayo nakapagsalita, tapos na. Hindi natin alam, yung Diyos, talaga sumasagot sa atin. Hindi natin nararamdaman yung sagot na, pag sabi, Lord, pahingin pera, bibigyan ka ng pera. Hindi gano'n. Merong time na, Lord, humingi ka ng kabuhayan, binibigyan ka ng kapayapaan sa kabuhayan mo. Pinalulod niyo yung lahat ng mga binibigyan ka ng trabaho, o kaya nanggaling sa ibang tao, binless ka, binigyan ka ng regalo, o ng nandun yung sagot ng Panginoon.
na lahat ng ating prayer, tatandaan po natin, lahat ng prayer natin, pang sarili natin, pang sa ibang tao, o pang kahit kanino, ang prayer natin, laging may sagot ang Panginoon. Kaya nga lang po, napag-usapan nga po na, kung narinig na po ito, ang prayer po, 3 lang ang sagot. Sabi niya, yes, kung ang kalooban ng Panginoon, yung hinihingi mo, halimbawa, tugma doon sa gusto ng Panginoon yung hinihingi mo, yung araw na yun, mas bubuha mo agad yung sagot mo. O kaya, sabi niya, wait, saglit lang, kasi nagpe-pray ka, hindi tugma doon sa gusto ng Panginoon. O kaya, maaari na makasama sa'yo. Kasi, Lord, bigyan mo ko ng, sa pagdating lang sa mga magulang. Lord, bigyan mo ko ng pera, bigyan mo ng pera, di ba? Ngayon, pag bigyan naman ng pera, naandyan yung magiging buhay mo, laging waldas ka, ginagastos mo yung pera sa masama, nagsusugal ka, nag-ano, doon mo dinadala yung sasabihan, sabi sa'yo ng Panginoon, hindi ka bibigyan noon. Hindi sasagutin yung prayer mo na, Lord, bigyan mo ko ng pera. Sabi niya, hintay mo na, anak. Meron akong mas maganda para sa'yo. Ito ang ibibigay ko sa'yo. Kaya, lagi po natin tatandaan, ang Panginoon po kasi sumasagot sa lahat ng prayer natin. Kaya lang, depende sa prayer natin, kung ang prayer natin is naayon sa kalooban ng Panginoon. Humingi tayo ng kasiyahan. Humingi tayo ng kasiyahan sa puso natin. Sabi niya, Lord, gusto ko po ng kasiyahan. Pag talagang ang prayer mo ay bukal sa loob ng puso mo, makikita po natin kasi, yung kasiyahan kasi, nahihingi po yan sa Panginoon on that time. On that time, pag nanalangin ka, pagka yung mga kasiyahan, mga pag-ibig, lagi po ang sagot ng Panginoon yan, laging yes. Kaya nga po yung pinapractice ko po sa sarili ko, kahit po ito, kinukulit sa isip ko na, pag-isip pa lang po natin sa umaga, sabihin na natin, Lord, gusto ko pong maging maligaya sa araw na to. Pag nag-pray po tayo sa umaga, pag-isip pa natin, after ng pagpasalamat natin sa Lord, Lord, ako po sa araw pong ito, binigyan mo ko ng panibagong buhay. Lord, sa araw pong ito, gusto ko po ang isang araw ko, simula sa pagbangon ko sa pahigang ito, hanggang sa matapos ang araw ito, gusto ko pong maging masaya. Alam niyo, bibigay sa inyo ng Panginoon yun Kasi, ang Panginoon kasi, alam niya na sa mabuti, yung iyong, naayon sa kalooban niya yung Pag nanalangin ng gusto mong maging masaya sa loob ng isang araw, halimbawa, naka-encounter ka sa araw na yun na kaibigan mo, hindi maganda yung salita sa'yo, alam mo mangyayari doon, maunawaan mo siya Ay, oo nga, kawawa naman itong kaibigan ko. May problema siguro ito, kaya nakapagsalita ng ganito. Kailangan ko maging masaya dahil ito ang prayer ko sa araw na to. Di ba? Maunawaan mo yung tao, imbis na magalit ka, sabihin mo sa tao niya, ano ba ang tao ito? Napakasama na ugali. Hindi ganun Kasi nung umaga, nag-pray ka, gusto mo maging masaya. Kaya ang gagawin sa'yo ng Panginoon, imbis na pansinin mo yung tao na yun, uunawain mo siya. Siguro may problema itong tao ito. Di ba? Hindi niya hayaan na magalit ka rin. Hindi niya hayaan na kung ano yung sinabi niya sa iyo, ibabalik mo sa kanya. Hindi ganoon. Kundi, ang ibabalik mo sa kanya, yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi pinray mo nung umaga pa lang Pero kung umaga pa lang, nag-pray ka, Lord, gusto kong kumita sa araw na to. Hindi tayo sasagutin tayo ng Panginoon. Kasi unahin muna natin yung gusto ng Panginoon bago yung sarili natin. Nalaman po ninyo? Nalaman po natin? So umaga pa lang, ipanalangin natin na maging masaya tayo. Lord, bigyan mo ako ng spirit, ibigay mo sa akin sa espiritu ko yung pangunawa sa mga tao na hindi ko makakasalubong ko sa araw na ito na hindi maganda o hindi mo maunawaan. Lagi mo kahit sa kaibigan natin. Pag may kaibigan natin, pagka minsan, inaayunan mo yung galit niya di ba? Pagka nagagalit yung kaibigan mo, galit ka rin. Bahala ka sa buhay mo. Lagi ka na, di ba? Pero pagka tayo nanalangin, tayo nasa Panginoon, sinabi natin, Lord, sana maging kaibigan ko itong tao ito at magkaunawaan kami. Pero alam mo kasi, pag discern ng puso ko, naandun yung Panginoon, naandun yung sagot niya. Kaya, lagi po nating alahin natin, yung prayer ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa. Ano po? Kaya po yung prayer is pakipag-usap sa Panginoon na kayong dalawa.
hindi lang ikaw. Pag nagsalita ka sa Panginoon, may sagot lagi ang Panginoon. Lagi po natin tatandaan na tayo hindi tayo parang isang na nagsasalita lang nagsasalita. Meron po tayong pananampalataya sa puso natin. May pananampalataya po tayo sa puso, sa isipan natin na ang Diyos ay sumasagot. Kasi once na ikaw nag-pray, gaya nga po dito sa susunod natin once na ikaw nag-pray, lahat ng iyong buong katauhan, ibinibigay mo sa Panginoon eh. Di po ba? Kasi hindi naman tayo mag-pray kung wala tayong tiwala sa Panginoon natin eh. Hindi naman tayo mag-pray kung hindi natin kilala yung Diyos natin eh. Mag-pray ba kayo sa tao na, o kaya sa isang tao, sabi mo sa isang Diyos na hindi ko naman alam ang kaya gawin dito sa buhay ko eh. Bakit ako mag-pray dyan? Di ba? Kaya maraming hindi nag-pray, yung mga hindi pa nakakilala. Kaya sabi ko nga kanina, marami ang hindi nag-pray, hindi ugali ang mag-pray. Kasi hindi nila kasi yung alam kung ano yung kaya gawin ng Panginoon sa buhay nila. O kaya hindi nila kilala yung Diyos nila. Pag kilala mo yung Diyos mo, kilala mo yung pinagsasabihan mo, pinagsusubukan mo ng mga problema mo, aba, di nandun na yung may tiwala ka sa Kanya. Lahat ng katauhan mo, isinasubmit mo sa Kanya. Siya ang bahala. Kung baga sa tatay mo, may tiwala ka sa tatay mo, lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo, sinasabi mo sa tatay mo. Di ba ba? Makikita mo yun, may mga anak tayo na ma-close sila sa tatay o sa nanay nila. Lahat ng nangyari sa buhay nila, sinasabi sa magulang nila. Di ba? Mayroon ganung mga bata. Kasi alam nila na yung tatay at nanay nila, hindi sila pababayaan. Alam nila na yung tatay at nanay nila na kung sakalin sila ay magkaroon ng problema, nandiyan lagi tutulong. Hindi sila pagagalitan, kundi sila iuunawain at bibigyan ng advice. Yung tiwala ba nila sa magulang nila? Parang tayo, bilang isang Kristiyano, bilang isang naniniwala sa Panginoon, naandun yung tiwala natin sa Panginoon. Kaya through prayer, naandun lagi yung ating pagsasubmit ng buhay natin sa Kanya. Nakuha po natin? Na tayo ay hindi basta nagpipray, hindi tayo basta may Diyos. Hindi basta kasi sabi ng kaibigan ko may Diyos eh. Hindi sabi ng tao, dapat kasi magdasal ako. Hindi gano'n. Dapat sa sarili natin, alam natin na tayo talaga ay nananampalataya at naniniwala na may Diyos. Na ang Diyos, ang ating Ama, siya ang lumikha sa atin, siya ang nagbibigay ng buhay sa atin, ng lahat ng bagay sa atin. Pag walang Diyos, wala tayong halaga dito sa mundo. Wala tayong meaning dito. Pag hindi natin kilala ang Diyos, hindi natin alam kung bakit pa tayo nabubuhay dito sa mundo. Kasi kung alam natin, kilala natin ang Diyos, alam natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, na andun magiging maligaya tayo. Okay pa ba tayo doon? Okay po ba tayo doon? Nakuha po natin. Kaya sabi nga po ng John sa 4:7, God peace is different from the world peace. Yung po daw na binigay ng kapayapaan ng Panginoon ay hindi kagaya ng kapayapaan ng ibinibigay ng mundong ito. Ano po ba ibig sabihin ng kapayapaan? Yung bang ito ba ay marami ka ng salapi, wala kang sakit, maligaya ka, wala kang problema sa anak mo. Yung ba ang tinatawag na peace? Para po sa inyo, alin po ang tinatawag na peace? Yung po ba kayo walang kaaway, wala kayong talagang masigla kayo, walang sakit, may pera kayo, payapa na po ba ang buhay niyo doon? Di po ba? Yun po yung tayo bilang isang tao, kasi laging ang focus natin ay nandun sa pamumuhay natin. Halimbawa, kung halimbawa tayo tao, laging ang focus natin doon sa kaligayahan natin. Kung saan tayo maligaya, doon tayo payapa. Di mo ba? Naku niyo po, pag ako maligaya sa isang bagay na to, ay, kontento na ako rito. Maligaya na ako, payapa na ako. Yun po yung kapayapaan natin bilang isang tao. Kung anong meron man tayo,
naandun po yung hindi na tayo nag-aalala. Sabi nga po, yung po daw, totoong kapayapaan ay hindi nakikita sa laging tama yung ang pag-iisip mo, hindi ka nag-aalala, hindi ka na-stress, o kaya maginawa ang pakiramdam mo, o kaya wala tayong kaaway o kagalit. Hindi raw po yun ang tunay na kapayapaan dito sa mundo. Ang tunay na pakay, dapat po daw natin malaman, laging ang kapayapaan, lagi yung sinasabi ko kanina, pag tayo, alam natin, ang Diyos natin, ang siyang namamahala sa atin, na ang Diyos ang nag-aalaga sa atin, yun yung tunay na kapayapaan. Kasi kung alam mo, ang Diyos, ang lahat, nagpapagalaw sa buhay mo, nagpapagalaw sa lahat ng mga pangailangan mo, nagpapagalaw sa lahat ng kailangan mo sa mundo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa kaibigan mo, si lahat ang nagpapagalaw. Kung alam po natin yun, naandun po yung tunay na kapayapaan sa puso natin. Nakuha po ninyo ang ibig ko sabihin? Na hindi yung tayo maligaya lang, wala tayong kaaway, yun ang kapayapaan. Hindi po yun. Ang tunay puro kapayapaan, yung alam natin na ang Diyos ang nagkokontrol ng buhay natin. Kasi pag ang Diyos ang nagkokontrol ng buhay natin, wala na po tayong dapat isipin. Di ba? Pag alam natin, Lord is always controlling my inner being. Nagkakasakit ako, ay okay lang yan. Ang Diyos ang bahala dyan. Ang Diyos ko ang bahala dyan. Malungkot ako ngayon, ay ang Diyos ko ang bahala dyan. Pasasayahin niya ako. Lord, wala akong pera, wala akong pambayad dito sa aking rental ng bahay ko, wala akong pambayad dito sa sakyan ko. Ay bahala ang Diyos dyan. Trabaho niya yan. Sabi nga, ang ako ay bigyan niya ng ano, di ba? Ang ako ay bigyan niya buhay. Kasi, tandaan po natin, ang Diyos ang lumikha sa atin, siya ang creator natin, siya ang gumawa sa atin, siya ang dapat mag-supply sa atin ng lahat ng kailangan natin. Tama po ba ako doon? Halimbawa gumawa ako ng isang bagay ng isang bagay. Kinakailangan yung bagay na yun, para tumakbo yun, para hindi yung kalawangin, para hindi yun mabulok, kinakailangan gawa ko ng paraan. Di ba? Halimbawa ikaw, yung anak mo, ginawa mo yung anak mo, iniluwal mo yung anak mo. Anong responsibilidad mo sa anak mo yun? Kinakailangan mo siyang buhayin. Kinakailangan mo siyang pakainin, kinakailangan mo siyang damitin, kinakailangan mo siyang turuan ng mabuti para siya lumaki ng maayos. Ganon po din ang Panginoon. Siya po ang nag-create sa atin, alam natin na tayo ay kinreate by God. Responsibilidad po ng Panginoon na tayo ay buhayin. Ngayon, ang isa pong, meron pong joking dito. Kinakailangan po, sumunod tayo sa Kanya. Alamin po natin na talaga siya ang tatay natin. Alamin po natin na siya po talaga nagbigay ng buhay sa atin. Kasi kung hindi mo tatanggapin na siya ang tatay mo, sigurado maliligaw tayo. Kaya nga po sabi ko sa iyo, yung anak mo. Yung anak natin. Pag yung anak natin, gusto natin siyang maayos ang buhay, gusto natin siyang palakihin. Pero kung yung anak natin hindi sumusunod sa magulang, ano po nangyayari? Laging humihiwalay yung bata, di ba? Pumupunta sa iba. Ngayon, ano po nangyayari sa bata? Napaganda po ba ang buhay? Di ba? Ganun po lang, very simple na logic lang po yung kaisipan eh. Ang Diyos ang lumala sa atin. Sabi nga nung sa hindi ba anong salita sa lansangan salita, bahala siya sa akin. Di ba? Bahala. Kasi po yung salitang bahala, alam niyo po, napakalaki ng punito sa buhay ko eh. Napakalaking ipinagbago ng buhay ko. Nung ako, ay dati po kasi overstay ako dito sa Japan. Almost dito sa Japan, 30 years na po ako. At nung ako umuwi sa Pilipinas, dahil po magpapakasal kami ni Mrs. Sa Pilipinas kami papakasal. Overstay ako, umuwi ako. Bago ako umuwi, nag-pray ako, sabi ko, Lord, bahala ka sa akin. Hindi ko naman alam kasi overstay ako. Malamang, 100% hindi ako makakabalik. Di ba? Yun ang law, yun na talaga ang by rules, by batas, di ba? Ngayon, nung ako nasa Pilipinas na,
After nakauwi ako. Ngayon, hindi ko pinoproblema yung pagbalik ko. I believe, ang puso ko at ang aking mokteki, yung aking is pakasalan ng misis ko sa magandang paraan at para makabalik ako dito. Ngayon, nung ako nasa Pilipinas, kaya siguro mga ilang years ako nawala sa Pilipinas, siguro mga 17 years ako nawala sa Pilipinas. Yung mga papeles ko, documents, wala na. Burado na lahat. Talaga nagbago na, laki na pinagbago from Ngayon, nung inaayos ko siya, lahat ng inaayos ko, from my birth certificate hanggang passport ko, laging pupunta ako sa opisina ng tao nang pupuntahan ko. Lagi ko siya sabi, bago ko pumasok, Lord, bahala ka na po sa tao ito. Bahala ka na po sa mga papeles ko. Alam ko po na kontrolado mo to. Alam niyo po ba, lahat ng papeles ko, nagawa ko ng very smooth. At sa loob po ng isang buwan, tinapos ko lahat ng papeles, umuwi po siya, nakasal kami. Within 2.5 months, nakabalik po ako ng Japan. Overstay po ako noon. Nawala po lahat yung record ko rito, napabalik po ako lahat dito. At ang ginagamit ko po pangalan, ito na yung pangalan ko. Hindi po kasi napakalaga po pala pag ipinagkatiwala mo lahat sa Panginoon. Pag inagkatiwala mo lahat sa Panginoon yung buhay mo, nandun lahat yung kaayusan. Kasi, ang yung pong salitang bahala ka, alam niyo po ba, ano yun isang napakalalim na salita na ibig sabihin, Lord, iyo na itong buhay ko. Ikaw na lahat-lahat ang magpatakbo. Kasi pag hindi mo binigay yung bahala mo sa Panginoon, nandiyan, Lord, bahala ka sa buhay ko. Pero sabi nga ni Mrs. kanina, teka muna, wag lang dito sa bagay na to. Kasi maligaya ako rito Wag ganon. Pati kaligayahan mo, ibigay mo sa Panginoon. Maaaring tanggalin ng Panginoon yung kaligayahan mo yun. Isa pa pong patotoo sa buhay ko is, ako po, may sarili po ako, hindi po ako namamasukan sa kumpanya. May sarili po akong trabaho. Ibig sabihin, madali po salita, may sarili po akong kumpanya. And ito pong bago ako magsimula, nitong gawain ko dito, bago ako gamitin ng Panginoon, talaga pong nakikita ko po yung kaunlaran. Sagala po sa pera, sa maulad yung trabaho ko. Tapos nung dumating po ang oras na tinawag na ako ng Panginoon, alam niyo po ba nangyari sa akin? Kasi mapagmahal ako sa pera Lahat gusto ko lagi pera, kikita ng pera. Anyway, masama o hindi. Laging gano'n. Nung kinakilala ko ang Panginoon, naging ako, tinanggal niyo po lahat sa akin, lahat ng pinagkakitaan ko. Alam po lahat to ng mga kasama ko rito na lahat po ng trabaho ko, lahat ng customer ko, wala lahat. Nagbalik po ako sa zero. Totally zero, negative pa nga po Pero kapalit po noon, yung kaunawaan ko sa Panginoon. Naunawaan ko, ang Panginoon pala ang nagkokontrol ng buhay ko. Kaya po ngayon, sabi ko, dati po kasi pagka ako'y nawala ng pera, pagka pera ko sa bulsa isang laban na, galit na po lagi ako noon. Kay Mrs. lagi kami nag-aaway na. Kasi ang responsibilidad ko po sa sarili ko is ayaw ko po na yung pamilya ko mapapabayaan ako. Kaya pagka ako pinanol na umunti na po yung ko, lagi pong mainit na ang ulo ko. Ang ginawa po sa akin ng Panginoon, tinanggal po lahat yun. Tinanggal lahat ng aking customer ko na wala. Yung ipong ko na maganda na yung ipong ko, pati yung mga ko, nawala po lahat yun. Nagbalik ako sa zero. Tapos kapalit po noon, binigyan nga po ko ng revelation ng Panginoon ko na tinawag niya ako dito. Ginawa niya naman ako, pinag-aaral niya ako ng pinag-aaral ng Word of God. Talagang everyday, siguro pinakababa kong aral is 3 hours. Araw-araw po yun, walang pahinga yun. Buong taon. At nagtataka po ako, hindi po ako na malungkot, hindi po ako dun sa pag-aaral ko, masaya po ako nag-aaral. Yun po yung revelation sa akin ng Panginoon bago ako tinawag dito. Isa, naalala ko, nung ako'y may pera, hindi rin ako maligaya. Hindi ako maligaya kasi yung pera ko, makikita mo, alam ni Mrs., lagi, nasa loob ako lang bumisi. Lagi akong may tour sa iba-iba. Pupunta ako sa iba-ibang lugar dito sa Japan, pupunta ako sa ibang bansa. Namamasyal lang. Talagang wala rin yung pera.
ubus din lagi. Kaya tinanggal sa akin lahat ng Panginoon. Siguro hindi nga maganda yun, kaya tinanggal niya sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Binago niya yung buhay ko, binigyan niya ako ng panibagong revelation na hindi pera ang ikaano mo, ang ikaliligaya mo. Ang ikalaligaya mo, yung maglingkod ka sa akin. Kaya yun ang ano ngayon, sa, kumbaga sa ano, nung una ayaw ko eh. Ayaw ko, Lord, hindi ko kaya yan. Dahil wala akong alam. Hindi ako marunong magsalita. Sabihin ko nga po, di ba, nasa Warapan po kami. 10 years po akong matin doon, alam niyo po, hindi, kahit mag-pray sa harapan, hindi po ako nagpe-pray. Pinipilit na ako ng pastor ako, ay hindi pwede. Hindi ako papag- nakakahiya, hindi ako marunong. Pero bigla-bigla po, sabi ko na nag-alala ko, ilang bang ano. 1 year pa lang po ako dito. Nagsasalita po. Pero Kristiyano po ako within 10 years na. Pero hindi po ako nimisa nakapagpasalita sa harapan. Kaya po yung hindi po natin alam ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya through prayer, sa pagdadasal po natin, madali pong mababago ang buhay natin. Kaya yung pong prayer ay napakahalaga po. Ano po? At sabi nga po, yung pong ano po, yung dapat nating alam natin na tayo, God is in full control at lagi po nating pabayaan ng Panginoon na siyang mag-guard sa puso natin, sa kapayapaan ng puso natin at isipan. Ngayon po, i-share ko po sa inyo yung mga benefits ng prayer, ng panalangin. Ano po ba yung napapala natin pagka tayo nagpe-pray? Opo, di po ba? Pasensya na po, hindi kasi nagawa ng PowerPoint. At i-ano lang po, i-note na lang ninyo, o kaya natin na po. Sabi po, yung benefits of prayer nga po, nandun po yung prayer keeps one from entering into temptation. Inaano raw po tayo ng Panginoon para hindi tayo malapit sa anumang tukso sa ating buhay. Matthew 26:41 po. Matthew 26:41. 26:41. Yan. Matthew 26. Matthew 26. Tapos 41. Ayan. Dito po, sabi ni Jesus Christ doon sa kanyang mga alagad, sabi niya dito, watch and pray. And ye... Tagalog. Sige, hanggang 41. Lagpas na po. Ayan. 41 ito pa dito. Kayo mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, dapat mahina ang laman. Sabi nga po, dapat daw po tayong laging manalangin at magbantay. Lagi nating babantayan yung ating espiritu na pag tayo ay hindi nanalangin at nagbantay, yung pong ibig sabihin ng pagbabantay, yung po yung alam po natin, ang kalaban po natin, si Satanas po, laging gumagawa ng bagay na makasisira sa atin doon kung saan tayo mahina. Lagi po natin yung alam ba mahina tayo dito, dahil sabi ko kanina, mahina ako sa lapit, doon ako tinitira ng kalat ni Satanas. Mahina ka doon sa isang bagay, doon ka bibigyan ng kasalanan ni Satanas. Kaya dapat lagi po tayo lagi po tayo mag-obserba sa mga bagay na yan para maiwasan natin ang makagawa ng tukso o kaya ng kasalanan. Kasi pagka natin pinabayaan yung masamang gawain sa buhay natin, pinabayaan natin yung gawa ng kalaban sa buhay natin, naandun yung pagsang-ayon natin sa gawain niya. Pero kung tayo po raw ay mananalangin, naandun po yung control ng Panginoon. Naandun po yung Panginoon. Kung naalala po natin yung sino po nakakaalala nung kwento ni Peter at saka ni Jude sa Sinadrin? Nung sila ay kinakunan ng mga pare na wag nilang sabihin, ipagkalat ang kapangyarihan ni Jesus Christ.
Pero ang lakas ng loob nila na magsalita, na kasi nung araw na yon, maraming pinagaling si Jesus Christ at tinatanong nila kung sino mga nagpagaling noon. Ngayon, pati si Jude at saka si Peter nagpagaling din ng lumpo nung panahon na yon. Tapos sinasabi nila na wag nilang ipamalita yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Pero hindi sila napigilan, di ba? Naandun po yung laging yung temptation ng kalaban, kahit pa sa mabuti, pigilan sila sa pagkakuha ng pagsishare ng gawain ng Panginoon. Naandun palagi yung through prayer, sa pagdadasal, naalala natin nung sila umuwi ng di ba, nagpray lahat. Nagpray sila lahat na through prayer na hindi mangyari yung gusto mangyari ng mga pare. Napipigilan yung mga temptation na pumapasok sa kanila. Yung kumbaga sa atin, mga believers, nagdi-disciple tayo. Pagka tayo nagpe-pray, nag-disciple tayo, mahina ang loob natin. Hindi tayo, parang hindi ko kayang gawin to eh. Parang nakakahiya. Di ba? Nakakatakot. Kasi baka mamaya mas marunong pa to sa akin. Yung gawa ng kaaway, laging naandun na hindi natin napipigilan pag hindi tayo nagpe-pray. Kaya through prayer, malalagpasan natin to. Sabihin natin mahirap, wala tayong alam, pero naandyan yung, pagka tayo nag-pray, naandyan malalaman natin, tinutulungan tayo ng Panginoon. Oo. Pangalawa, pinapanumbalik ang tiwala sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng tiwala sa Diyos. Doon po sa Matthew 6:25, 6:25 niya marami. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano ang bagay na inyong kakanin o ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramitin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Makikita po natin dito, yung pong tiwala natin sa Panginoon, pagka po tayo nagpe-pray, yung pong benefits ng pagpe-prayer natin, nanunumbalik sa Panginoon yung tiwala natin sa Kanya, na tayo ay hindi niya pababayaan sa lahat ng ating pangailangan. Nandiyan po, kaya malinaw na po sinabi niya, di ba? Huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kasi pagka po tayo may tiwala sa ating Panginoon, alam po natin na tayo, hindi niya pababayaan. Alam po natin na mayroong Diyos na laging magpo-provide ng pangailangan natin sa pagkain natin o sa pananalapi. Nakuha po natin yung ibig sabihin. Amen. Na lahat ng tiwala natin, through prayer, nagkakaroon tayo ng tiwala sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo mananalangin, laging nandun yung ating kalakasan ang gagawin natin. Nandun lagi yung pagka tayo naghihirap na, laging gumagawa tayo ng parang kahit sa anong parang masama. Hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon natin na ang Diyos ang mag-provide sa atin. Makikita po nga natin yan, yung ibang kaibigan natin, almost 2, 3 trabaho, di ba? Tapos pagdating sa bahay, naandun, lagi nag-aaway yung mag-asawa o kaya gano'n. Kasi wala nang panahon sa isa't isa. Pinahihirapan nilang maigi yung sarili nila para lang kumita ng sa ikabubuhay nila. Pero ang kapalit naman noon, yun laging nag-aaway sila dun sa pamilya nila. Wala rin kaligayahan. Kung malalaman po natin ang purpose ng pagkita ng pamumuhay natin, halimbawa sa salapi, alam mo ba bakit po ba tayo nagtatrabaho? Para po tayo ay mabuhay ng maayos. Para po tayo ay maging maligaya. Ang purpose lang po natin sa buhay natin is maging maligaya tayo, magkaroon ng sustento yung ating pangailangan sa ating buhay. Pero kung tayo may kumikita lang malaki, tapos naando naman yung wala tayong kaligayahan, kagalit natin yung anak natin, kagalit natin yung asawa natin, bali wala rin po yung ating pagsisikap, di ba ba?
Kaya po kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon, yung ating pamumuhay, o kaya yung ating lahat ng bagay sa buhay natin, maging pag-ibig natin, maging pamilya natin, pagtitiwala natin sa Panginoon, tandaan po natin, hindi natin kinakailangan magsikap ng todo-todo o pahirapan ang sarili natin para tayo ay lumigaya. Para tayo magkaroon ng kapayapaan. Mahalin natin na ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kaligayahan sa buhay natin kahit tayo ay hindi kasi yung masagana. Kasi, di ba sabi nga po sa Biblia, lahat ng pangangailangan natin ay bibigay ng Panginoon. Di ba? Ang mahalaga lang ay magtiwala ka sa Kanya. Ibigay mo lahat ang bagay sa Kanya. Kaya po, kung kung talagang iisipin natin meron tayong kung iisipin talaga natin, yung kung bakit tayo nandito sa mundo, bakit tayo nabubuhay. Lahat lang kasi, isa lang ang meaning Hindi po natin kinakailangan pahirapan ng sarili natin. Hindi po natin kinakailangan na tayo gumawa ng kahit anong bagay na ikasisira ng espiritu natin. Nakuha po natin. At pangatlo po, dumarating yung kapayapaan ng Diyos na nag-iingat sa ating puso at pag-iisip. Sabi nga po dun sa ating verse kanina, dun sa Philippians 6:7, at saka isa pa po dun sa Isaiah 26:3. Napakalagay sa 26:3. Sabi po dun sa 26:3, iyong iniingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. So, yung kapayapaan po natin, kung tayo magbibigay ng tiwala sa Panginoon, nandoon lagi yung kapayapaan natin. Kaya nga po, paulit-ulit po sinasabi dito na lahat lang ng bagay ay kinakailangan bigay natin sa Panginoon. Kaya po diyan, lubos ang kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Lahat ng tao na nagtitiwala sa Panginoon, nandoon lagi yung kapayapaan. Bibilisan ko na po at naipikan po siya sa oras din. Tapos isa pa po, nagkakaroon po tayo ng boldness. Yung pong lakas ng loob. Nagkakaroon po through prayer, nagkakaroon po tayo ng lakas ng loob na ikalat natin, i-share yung salita ng Diyos. Kasi kung hindi po tayo mag-pray, nandiyan po yung kakayahan lang natin ang ginagamit natin sa pagkakuha ng salita ng Diyos. Pagka po tayo nag-pray, nandun po yung binibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Kahit di po nakita natin dito sa gawain natin to, na pagka po tayo yung isang kapatiran natin ang ihina, di po ba? Laging nandiyan, nagsasama-sama tayo, nagpe-prayer tayo para lang lumakas. Ngayon, para naman sa atin, kung tayo po'y mahina yung ating, natatakot tayo mag-share, kung tayo po'y magpe-pray, bibigyan tayo ng revelation ng Panginoon kung anong dapat natin gawin. Amen po ba tayo doon? Amen. Tapos, pang-apat po, tumatanggap tayo ng kahabagan, biyaya at tulong sa panahon ng pangailangan. Yung ating security. Sa Hebrew 4:16. Yung pong security natin sa ating buhay, through prayer, nagkakaroon po tayo ng katibayan na tayo ay secure. Na hindi tayo niya pababayaan. Kasi, bakit po ba tayo nagkakaroon ng insecurity sa buhay? Bakit po ba tayo natatakot? Dahil alam natin na walang magtatanggol sa atin. May masamang mangyayari sa atin. Pero kung alam natin yung security na nanggagaling sa Panginoon, makakuha natin na through prayer, yun po yung pinaka-approach natin sa Panginoon. Pagka po tayo nagsilapit, mga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin ng panahon ng pangailangan.
Kaya kung sa pamagitan po ng pagdadasal, kung tayo lalapit sa Kanya, hihingi natin lahat ng mga bagay na kakailanganin natin, lahat ng kinatatakutan natin, sinishare natin sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng approach sa Panginoon. Binibigay niya sa atin na, Lord, ikaw po ang bahala dito, lahat ng mga takot ko ay itinataas ko sa iyo. Amen po ba tayo doon? Tayo po yung mukhang mga seryoso tayo sa pakikinig. O tayo po ba inaantok na? Kaya yun po yung mga benefits po ng prayer na tayo ay bibigyan niya na kung nagkakaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng lakas na ihayag ang kanyang salita, mag-share tayo sa ibang tao, at nagkakaroon tayo ng security sa buhay natin. Seguridad. Ano po? Nakuha po ba natin? Thank you, Lord, sa security. At tatandaan po natin yung source ng kapayapaan ng Panginoon. Ano po ba yung source ng Panginoon? Ano yung source ng Panginoon ng kapayapaan? Ano yung source ng kapayapaan natin sa buhay? Sabi po sa John 14:27, ang ating punong kapayapaan ay nanggagaling lang from Jesus Christ. Kung tatanggapin natin si Jesus Christ as our Savior, as our protector, as our counselor, teacher, naandun po yung source ng kapayapaan natin. Sa John 14:27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan na ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulihiman ang inyong puso, ni matakot man. Ang source puro ng kapayapaan sa puso, kung gusto mong laging payapa ang puso mo, pag-iisip mo, tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo. Tanggapin natin si Jesus Christ sa buhay natin na may pagtitiwala. At doon, makakuha natin ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Isa pa po is from the Holy Spirit. Sa Romans 14:17. Doon puro sa kingdom ng Panginoon, hindi puro doon yung lagi nilang tayong kakain o iinom, tapos yung mga kapayapaan, yung katotohanan, yung kaligayahan. Lahat po daw yan ay binibigay sa atin ng Holy Spirit. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yung pong Espiritu na namumuhay sa atin, kung atin pong aalamin ang kayang gawin ng Espiritu Santo sa buhay natin, doon po natin makukuha yung kapayapaan. Through prayer, makukuha natin yung kapayapaan from Jesus Christ and the Holy Spirit. Alam po natin lahat yun, di po ba? Ang kailangan lang natin gawin is gumawa, magtiwala, ibigay sa Panginoon yung ating buhay. Kailangan lang kasi talaga tiwala naman kahit naman anong gawin natin pag hindi tayo nagtiwala sarili pa rin natin Pagka naman sarili natin ang ginamit natin, sariling kakayahan, nandiyan lagi yung takot natin. Pero kung ang ating, yung hindi sarili natin ang ating gagamitin, tiwala natin sa Panginoon, nandoon yung ating security. Amen po ba kayo doon? Okay. Mag-gusto po tayo. So, sabi nga po dito sa ating conclusion, sabi niya, I pray these Bible verses about peace spoke to you in a time of divinely appointed by God. Pinapanalangin po ako sa bawat isa sa atin na itong Bible verses na ito, itong Philippians 6:4-6-7, ito po ay maging kuwan sa ating revelation sa buhay natin. Na lagi po natin tatandaan ang peace of God ay makuha lang natin through prayer. Nakuha po natin? Okay, magsitayo po tayo. Hallelujah, Lord.
Lord, maraming po salamat sa mga salita mo sa araw na ito, Lord. At alam ko, Lord, bibigyan mo ng revelation ang bawat isa. Bibigyan mo ng pahayag ang isa sa mga puso nila at isipan. Na, Lord, kinakailangan lang po namin ay magtiwala, Lord. Kinakailangan po lang namin ay ibigay ang buong buhay namin sa iyo, Panginoon. Na ikaw ang nagkokontrol ng buhay namin, na ikaw ang lahat nag-provide, ikaw lahat ang nagtuturo, Lord, ikaw lahat ang may kaalaman sa buhay namin, Panginoon. Kaya po, Lord, sa oras pong ito at sa mga susunod pang araw ng buhay namin, hayaan mo po, Lord, na i-guide kami ng Holy Spirit na sa mga purpose mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming po salamat, Lord, sa gagawin mo sa bawat isa, sa bawat buhay namin, Lord, na ikaw lang ang Diyos sa buhay namin, Lord. Maitas namin lagi ang pangalan mo at purihin ka namin na ikaw ang Panginoon namin, na ikaw ang Diyos namin na hindi na papabaya sa bawat isa sa amin, Lord. Kaya po sa oras na, Lord, tinatas ko po ang salitang ito na maging matuon at maging may pamuhay namin, Lord, sa buhay namin. Kaya po, Lord, maraming po salamat, Lord. At i-declare po namin yung victory, yung sa buhay namin, Lord, na mawala lahat, Lord, kung ano yung pangamba namin sa buhay. Mawala lahat, Lord, yung mga alalahanin namin na kami sa pamagitan ng lakas namin ay aming maiwasan ito, Lord, kung hindi. Pero, Lord, na hindi ang aming kakayahan na mangyayari, Lord, kundi ang kakayahan mo, Lord. At you are in full control, Panginoon. Maraming po salamat, Lord, sa mga biyaya, sa mga grace na gagawin mo sa buhay namin, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord.